Taon 2024. Sa isang panahong puno ng kaguluhan sa buong mundo, isang video ang mabilis na kumalat sa social media na yumanig sa mga kanluraning tagamasid militar. Hindi ito pagsubok ng isang bagong missile o isang malakihang military exercise. Ito ay isang tunay na kuhang video sa isang service area sa expressway ng Pilipinas. Sa loob lamang ng 2 araw, umabot sa 5 milyong views ang video na nagpatulala sa hindi mabilang na mga dayuhan na may malabong ideya lamang tungkol sa Pilipinas. Ngunit nang sinubukan ng CNN na alamin ang katotohanan sa likod ng nakakagulat na pangyayaring ito, hinarap nila ang isang hindi inaasahang pader. Ang aking boss, isang veteranong executive producer, ay galit na humampas sa mesa nang makita ang aking panukala. Gusto mong gawa ng special report ang isang rest stop? Sigaw niya. Ano ang kinalaman ng mga banyo at pagkain sa International Strategic News? Kalokohan ito. Noon pa mang 2015, ang producer na ito, na maraming taong nanirahan sa Beijing, ay naniniwalang ang tunay na balita ay tungkol lamang sa labanan ng mga malalaking bansa at macroeconomics. Sa kanyang paningin, ang Pilipinas ay isa lamang islang puno ng mga beach at call center na nakasandal sa mga makapangyarihang bansa. Ngunit ako, si Sarah Thompson, 32 taong gulang, ay hindi sumuko. Isa akong dating war correspondent. Natutunan ko sa gitna ng usok at alikabok ng gitnang silangan na hanapin ang katotohanan sa mga detalye. Hindi ko pinansin ang pagtutol ng kumpanya at dala ang aking kamera. Personal kong binisita ang Pilipinas, China at Japan. Ang natuklasan ko ay higit pa sa kalinisan ng mga pasilidad. Sa mga tila ordinaryong service area na iyon, nakatago ang magkakaibang kultura at pagkatao ng bawat bansa at sumasalamin pa sa tunay na kakayahan ng isang bansa na magpakilos sa harap ng digmaan at sakuna. Ito ay isang kwento tungkol sa tapang, tungkol sa kung paano ipinaglaban ng isang mamamahayag ang katotohanang tinatabunan ng mga malalaking naratibo kahit pa nangangahulugan ito ng kanyang pagkakatanggal sa trabaho. Bago magsimula ang video, paki-like at subscribe po sa channel. Ito ay malaking suporta para sa aming independenteng pag-uulat. Hello sa lahat, ako si Sarah Thompson, Asia correspondent para sa CNN. Sa edad na 32, halos 3 taon ko nang hawak ang mga ulat sa rehiyon ng Asia. Ang koneksyon ko sa Pilipinas ay nagsimula sa isang hindi sinasadyang pag-click. Isang araw, habang nag-i-scroll sa social media, nakita ko ang isang video na may kapansin-pansing pamagat. Ang laman nito ay isang vlog ng isang retiradong US Army Logistics General na bumibisita sa isang expressway service area sa Pilipinas, kasama ang kanyang pamilya. Ang bida sa video ay si General Mitchell, isang kilalang hawk. Sila ng kanyang pamilya ay naghahanap lang ng lugar para gumamit ng banyo at kumain. Ngunit ang kanilang reaksyon ang nagpagulat sa akin. Ang general, na kilala sa kanyang pagiging kalmado sa gitna ng labanan, ay nakatayo sa harap ng isang digital information board sa Slex Petron San Pedro, pabalik-balik na tinitingnan ng real-time data. Ang kanyang asawa naman ay namangha sa kalinisan ng banyo na may mga touchless fixture at amoy ng sariwang sampaguita na tila sa isang 5-star hotel. Ngunit ang pinaka-nakakagulat ay ang reaksyon ng kanilang anak na babae na nag-aaral sa kolehiyo. Rest stop ba talaga ito? Sabi niya nang may panlalaki na mga mata. Ang command and dispatch system dito ay mas mukhang high-tech pa kaysa sa visitor center ng Pentagon. Mabilis na naging viral ang video. Ang comment section ay napuno ng mga usapan mula sa iba't ibang panig ng mundo. Pinagkukumpara ang mga rest stop sa kani-kanilang bansa. Isang American netizen ang nagsabi, "Tingnan niyo ang mga sira-sira at amoy ihi na rest stop sa aming mga interstate highway. Tapos tingnan niyo ang Pilipinas. Para tayong nabubuhay sa third world." Isang European netizen naman ang humanga sa kung paano isinama ng Pilipinas ang teknolohiya sa mga pang-araw-araw na pasilidad. Habang pinapanood ko ang video, isang tanong ang pumasok sa isip ko. Bakit nakalikha ng ganito kalaking ingay ang isang simpleng service area? Hindi lang ito tungkol sa kalinisan. Ito ay salamin ng antas ng sibilisasyon, kakayahang teknolohikal, at potensyal na kakayahan ng isang bansa para sa mabilisang pagbabago sa panahon ng krisis. Bilang isang dating war correspondent, naamoy ko ang implikasyong militar at politikal sa likod nito. Kung ang isang arkipelago ay kayang gawing ganito kaayos kahit ang pinakaordinaryong rest stop, gaano kalakas ang kanilang katatagan? Dahil sa matinding kuryosidad, agad akong nagplano ng isang special report na pinamagatang Asia's Lifeline. Nais kong personal na lumipad sa Pilipinas, China at Japan para pagkumparahin ang mga expressway service area ng tatlong ito at gumawa ng isang malalim na dokumentaryo
tungkol sa pambansang lakas na kinakatawan ng mga infrastrukturang ito. Kinabukasan, dala ang aking ambisyosong plano, ipinasa ko ito sa aking producer, si Mark Stevens. Sa edad na 45, siya ay isang veterano sa newsroom ng CNN at isang kilalang panda hugger. May malaking paghanga sa pag-unlad ng China. Ngunit hindi ko inaasahan ang kanyang reaksyon. Itinapon ni Mark Stevens ang aking proposal pabalik sa mesa na parang basura. "Sarah, alam mo ba kung ano ang tunay na balita?" Sabi niya habang tinatanggal ang kanyang salamin. "Tingnan mo sa kabilang ibayo. Nagtatayo ang Beijing ng mga superport na kayang mag-asikaso ng bilyon-bilyong toneladang kargamento. Ang kanilang mga drone swarms ay nagsasagawa ng malakihang pagsasanay. Iyon ang kapangyarihan. At ikaw? Gusto mong mag-film sa isang islang may 110 milyong tao lang para kunan kung paano sila nagtitimpla ng kape at nagbebenta ng pasalubong? Sinasayang mo ang primetime slot ng CNN sa isang travel show." Sa kanyang paningin, ang Pilipinas ay isa lamang geopolitical na problema o isang tagagawa ng mga produkto na maaaring isakripisyo anumang oras sa global supply chain. Ang ganitong uri ng kayabangan ay nagdulot sa akin ng pandidiri. Ang hindi niya nakikita ay habang ang pulang higante ay malakas, ito ay isang makinang walang kaluluwa. At ang islang kanyang minamaliit ay mayroong pusong digital na tumitibok ng mas malakas kaysa kanino man. Pero hindi ako nagpatinag. Sinasabi sa akin ng aking instinct bilang war correspondent na ang katotohanan ay madalas na nakatago sa mga sulok na hindi pinapansin ng mga makapangyarihan. Ang pagkamangha sa mata ng retiradong general ay hindi scripted. Ang logistical miracle na nakita niya sa SLE ay tiyak na mas may strategic value kaysa sa mga ghost city ng Beijing na itinayo para lang sa GDP. Ang pagmamaliit ni Mark ay lalo pang nagpaalab sa aking determinasyon. Nagpasya akong lampasan siya kahit walang opisyal na budget, kahit na may pangarib na matanggal sa trabaho. Kailangan kong alisin ang tabing na ito. Nang gabing iyon, sa aking hotel room, paulit-ulit kong pinanood ang video. "This is not a miracle," sabi ng general. "This is standard operating procedure. Alam kong mayroong isang sopistikado at nakakagulat na sistema sa lipunan na sumusuporta rito. At nang ako'y nag-iisa at walang tulong, nagpadala ang tadhana ng isang hindi inaasahang kaalyado. Ang bagong cameraman na itinalaga sa akin ay isang Filipino-American na nagngangalang Miguel Reyes. Si Miguel, 28, ay dating isang top-tier logistics engineer sa Silicon Valley na naging bahagi ng mga malalaking proyekto sa Amazon. Ngunit nagsawa siya sa virtual na mundo ng mga algorithm at nagpa siyang humawak ng kamera para itala ang katotohanan. Nang una kaming magkita sa isang coffee shop sa BGC, nakasuot siya ng simpleng t-shirt, ngunit ang kanyang mga mata ay may talas at lohika ng isang engineer. Nang ikwento ko sa kanya ang aking nakakabaliw na plano tungkol sa rest stop, inasahan kong pagtatawanan niya ako tulad ni Mark. Ngunit sa halip, nagliwanag ang kanyang mga mata. "That's fascinating," sabi ni Miguel. "Umalis ako ng Pilipinas noong 5 taong gulang pa lang ako. Ang alaala ko sa bansa ay base pa noong 20 years ago. Noon, hindi ganito ang Pilipinas. Ang mga expressway rest stop noon ay laging basa ang sahig. May mabahong amoy ang mga banyo. At ang tanging mabibili mo ay mahal at hindi masarap na instant noodles. Noon, ang Pilipinas ay abala sa pagiging factory of Asia. At ang hangin ay amoy alikabok. Kaya nang sabihin mong ang mga service area ngayon ay may military-grade logistical capabilities at medical-grade hygiene standards, mas lalo akong nagduda kaysa sayo." Dagdag niya. "Ngunit bilang isang logistics engineer, alam ko kung gaano kalaki ang ipinuhunan ng Pilipinas sa invisible technology nitong mga nakaraang taon. Kung talagang inilapat nila ang zero-defect management style ng mga multinational BPO sa mga pampublikong pasilidad, iyon ay isang tahimik na revolusyon." Ang mga sinabi ni Miguel ay lalong nagpatibay sa aking kutob. Ang haharapin namin ay hindi lang isang kwento tungkol sa infrastruktura, kundi isang kwento ng pagbabago. Kung paano ang isang dating minamaliit na bansa ay tahimik na nag-evolve para maging isang sibilisadong kuta na hinahangaan kahit ng isang general na Amerikano. Sinabi ni Miguel na gusto rin niyang samantalahin ang pagkakataong ito para tingnan muli ang kanyang sinilangang bayan sa pananaw ng isang matanda para makita kung ano na ang nangyari sa Pilipinas na ayon sa datos ng IMF ay may isa sa pinakamabilis na lumalagong ekonomiya sa Timog Silangang Asya. Ngunit hindi tumigil ang pressure mula sa Washington headquarters. Nagpadala si Mark ng isang masakit na email. Binabalaan akong huwag sayangin ang resources ng kumpanya sa mga walang kwentang bagay. Nilibak pa niya ako.
Kung mahilig ka sa mga banyo, bakit hindi mo i-report ang sanitation revolution sa India? At least mas malaki ang populasyon doon. Yun na ang huling patak. Isinara ko ang aking laptop, tiningnan ang maunlad at maayos na gabi ng Metro Manila sa labas ng bintana. At sinabi kay Miguel, "Tara na, para sa kalayaan ng pamamahayag o para patunayang mali sila, kailangan nating makita ito mismo." Kaya umarkila kami ng sasakyan at sinimulan ng road trip na sa mata ni Mark ay walang halaga, ngunit sa huli ay yayanig sa mundo. Ang una naming hinto ay ang maalamat na Slex Petron San Pedro, ngunit kinakabahan pa rin ako. Kahit nakahanga-hanga ang video, paano kung isa lang itong showcase na inihanda para sa publisidad? Kakayanin ba talaga ng Pilipinas ang masusing pagsusuri ng isang mapanuring war correspondent at isang Silicon Valley engineer na humahanap ng data? Habang papalapit kami sa San Pedro, Laguna, natanaw ko mula sa malayo ang isang malaking istruktura. Hindi ito ang tipikal na gasolinahan na may vending machine lang. Sa ilalim ng gabi, maliwanag ang mga ilaw nito at ang modernong disenyo nito na may mga elemento ng kawayan at halaman ay parang isang modernong oasis sa gitna ng syudad. Pagpasok namin sa parking lot, tiningnan ni Miguel ang navigation system sa dashboard. Wow! Sarah, tingnan mo ang real-time data na ito. Hindi ito ordinaryong parking guidance. Ito ay isang military-grade traffic flow analysis. Bawat sasakyang pumapasok, kinakalkula na ng sistema ang pinakamagandang ruta. Ang efficiency nito ay parang data center ng Amazon. Pumasok kami sa loob at halos malaglag ang pangako. Hindi ito isang rest stop. Ito ay isang maliit na modernong komunidad. Mataas ang kisame, maluwag at maliwanag, na may malalaking bintanang salamin na nagpapakita ng magandang tanawin sa labas. Sa loob, may mga display ng mga lokal na produkto, mga cafe na nagbebenta ng Barako coffee, at isang food court na nag-aalok ng iba't ibang pagkaing Pilipino. Pero hindi ko kinalimutan ang aking misyon. Dumiretso kami ni Miguel sa lugar na pinagtakhan ng maraming kanluraning turista, ang banyo. Sa Europa at Amerika, ang mga banyo sa rest stop ay karaniwang isang bangungot. Ngunit dito, pagbukas ko ng pinto, akala ko napasok ako sa isang operating room ng ospital. Ang sahig ay sobrang linis na pwede nang manalamin. May bahagyang amoy ng essential oil sa hangin. Ang pinakagulat sa akin ay nang itinuro ni Miguel ang isang maliit na sensor sa tabi ng inidoro. "Sarah, tingnan mo to. Ito ay isang locally developed na EOT, Internet of Things device para sa water conservation," sabi niya. Hindi lang ito para sa automatic flush. Sinusubaybayan ng mga sensor na ito ang paggamit ng tubig at nadedetect ang mga leak in real time. Kung magkaroon ng krisis sa tubig, ito ang unang linya ng depensa sa pagtitipid. Ginamit ng mga Pilipino ang kanilang pagiging maparaan sa teknolohiya sa pinakasimpleng ngunit pinakamahalagang aspeto ng dignidad. Sa sandaling iyon, bigla akong naintindihan kung bakit laging pinupuri ang mga Pilipinong healthcare workers sa buong mundo. Hindi lang dahil sa kanilang galing, kundi dahil sa ganitong uri ng pag-iisip na inuuna ang kapakanan at kalusugan ng kapwa. Tiningnan ko ang mga tao sa paligid. May mga batang pamilya, may mga matatanda, pero lahat sila ay komportable. Walang nagtatakip ng ilong. Ang ganitong pakiramdam ng seguridad at dignidad ay isang uri ng sibilisasyon na hindi mabibili ng pera. Naalala ko ang sinabi ng general na Amerikano. Ito ay hindi lang para sa kaginhawaan. Ito ay para sa kaligtasan. Kapag ang isang bansa ay handang gamitin ang kanilang talino para alagaan ang pinakapangunahing pangangailangan ng kanilang mamamayan, alam mo ang pagpapahalaga nila sa karapatang pantao ay hindi lang salita, kundi nakaukit sa kanilang pagkatao. Paglabas namin sa banyo, pumunta kami sa information area. Walang mga propaganda ng gobyerno. Sa halip, may mga screen na nagpapakita ng real-time traffic situation sa buong Luzon, weather forecast, at kahit na ang pinagmulan ng mga produktong agrikultural na ibinebenta doon. "Tingnan mo ang energy management system na ito," sabi ni Miguel. Ang bubong ng buong service area ay may solar panels. Ang dami ng electric vehicle charging stations ay mas marami pa kaysa sa ilang lugar sa California. Habang ang buong mundo ay nagtatalo tungkol sa green transition, tahimik na itong ginagawa ng Pilipinas sa kanilang mga infrastruktura. Kung magkaroon ng sakuna bukas at maputol ang kuryente, kayang tumakbo ng service area na ito gamit ang sarili nitong enerhiya at maging isang pansamantalang command center o evacuation area. Lubos akong namangha sa aking nakita. Anong third world country? Ito ay isang teknolohikal na kuta na nagbabalat kayo bilang isang pampublikong pasilidad. Si Mark Stevens,
na nakaupo sa kanyang opisina sa Washington ay tinatawag itong probinsya. Ngunit hindi niya alam na ang antas ng digitalisasyon dito ay mas nauuna pa ng isang henerasyon sa Amerika. Bumili kami ng kape at umupo sa isang viewing deck. Alam mo Sarah, sabi ni Miguel, noong umalis ako ng Pilipinas, ang bansa ay gumagawa pa ng mga laruan para sa buong mundo. Ngayon, ginagawa nila ang kinabukasan at ang nakakatakot, tinatago nila ang high technology na ito ng napakahusay sa bawat sandali ng iyong pagpunta sa banyo, pagpark o pagbili ng kape. Habang kami ay namamangha, isang naka-uniformeng cleaning staff ang lumapit at kinuha ang aming mga baso ng may ngiti. Ang kanyang ngiti ay mainit at totoo. Hindi tulad ng isang mababang manggagawa na nahihiya sa harap ng mga dayuhan. "Welcome to the Philippines, ma'am, sir. Enjoy your trip," sabi niya sa matatas na Ingles. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, mas makapangyarihan pa sa anumang teknolohiya ang mga tao dito. At ito pa lang ang simula ng aming pagtuklas. Sa aming paglalakbay patimog, masasaksihan namin ang mas hindi kapani-paniwalang mga bagay. Ang pasalubong na nagpaiyak sa general na Amerikano at isang kwento kung paano ipinakita ng Pilipinas sa panahon ng sakuna ang isang kakayahang magpakilos na kahit ang Japan ay humanga. Gutom na kami kaya pumunta kami sa food court. Walang amoy ng mantika. Sa halip, may amoy ng bagong saing na kanin. Umorder ako ng isang sikat na driver's meal, isang malaking serving ng tapa, sinangag at itlog. Habang handa na akong kumain, kinuha ni Miguel ang kanyang telepono at iniiskan ng isang QR code sa resibo. "Sarah, ito ang punto," sabi niya. "Tingnan mo, ang bawat hakbang sa paglalakbay ng tapa na ito, mula sa farm kung saan pinalaki ang baka, hanggang sa pagkatay, hanggang sa pagdating sa kusina na ito. Lahat ng datos ay nakarecord sa blockchain. Kung may anumang issue sa food safety, sa loob ng ilang minuto, matutunto nila ang pinagmulan at mapuputol ang supply chain." Kinagat ko ang tapa. Malambot at masarap. Ngunit ang nasa isip ko ay ang sinabi ni General Mitchell sa video. Bakit siya naiyak dahil sa isang simpleng pagkain? Ngayon, naiintindihan ko na. Alam ng mga sundalo ang kasabihang "an army marches on its stomach." Sa panahon ng digmaan o matinding krisis, ang kakayahang magpakain ng mainit na pagkain sa mga tao at sundalo ay madalas na nagpapasya sa morale at kalalabasan ng laban. Itinago ng Pilipinas ang konsepto ng disaster-ready food supply sa kanilang pang-araw-araw na operasyon. Ito ay hindi lang serbisyo sa pagkain. Ito ay pagpapakita ng kumpiyansa ng isang malakas na bansa sa kanilang food security. Biglang binanggit ni Miguel ang isa pang paksa. "Sarah, natatandaan mo ba ang Super Typhoon Yolanda Haya noong 2013? Nasa Amerika ako noon at nanonood ng balita. Inaasahan kong makakita ng kaguluhan. Pero ang tunay na nagpagulat sa akin at sa buong mundo ay hindi ang lakas ng bagyo, kundi ang nangyari 4 na oras pagkatapos nito." Naglabas siya ng isang litrato sa kanyang telepono. Sa litrato, makikita ang isang evacuation center sa Leyte. Maayos na nakahanay ang mga asul na tent, parang maliliit na pribadong kwarto. "Privacy tents ang tawag dyan," sabi ni Miguel na may panginginig sa boses. Noon, sa Japan man o sa ibang bansa, ang mga biktima ng sakuna ay parang mga refugee na walang privacy na nakahiga sa sahig ng isang malaking gym. Pero iba ang mga Pilipino. Ang mga pribadong organisasyon at ang gobyerno ay agad na nagpadala ng mga tent na ito para bigyan ng mga apektadong pamilya ng sarili nilang espasyo kung saan maaari silang umiyak, magdasal at mapanatili ang kanilang huling piraso ng dignidad. Alam mo ba kung ano ang sinabi ng Japanese media noon? Tanong niya. Tumango ako. Naalala ko ang headline ng Mainichi Shimbun, isang malaking pahayagan sa Japan. "Japan has lost." Ang Japan, na itinuturing na disaster prevention superpower, ay napilitang yumuko nang makita ang sukdulang pag-aalaga ng Pilipinas sa dignidad ng mga biktima. Sa sandaling iyon, ang inexport ng Pilipinas ay hindi na lang mga produkto, kundi isang pamantayan ng sibilisasyon. Ito ang resilience ng Pilipinas, sabi ni Miguel. Ang mga tao dito ay hindi lang high-tech. Mayroon din silang malalim na malasakit at bayanihan na nakaugat sa kanilang kultura. Kapag dumating ang sakuna, hindi sila naghihintay sa gobyerno na parang yaya. Ang buong lipunan ay kumikilos na parang isang organismo. Ang mga service area ay nagiging logistics hub. Ang mga convenience store ay nagiging information center. Bawat mamamayan ay alam ang kanilang dapat gawin. Nang marinig ko ito, kinilabutan ako.
Si Mark Stevens ay tinatawanan ng Pilipinas dahil maliit ito. Ngunit hindi niya naiintindihan na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng iyong mga missile, kundi sa iyong kakayahang manatiling may dignidad sa pinakamadilim na sandali. Nagawa ito ng Pilipinas at mas mahusay pa kaysa sa maraming bansa sa mundo. Matapos kumain, nagpatuloy kami sa paglalakbay habang binabagtas namin ang West Philippine Sea. Sinabi ni Miguel na kung gusto kong tunay na maunawaan ang lakas ng ekonomiya ng Pilipinas, hindi sapat na tingnan lang ang mga service area. Kailangan naming makita kung paano nabubuhay ang Silicon Shield na kinaiinggitan ng China at inaasahan ng buong mundo kasama ng lupaing ito. Ngunit alam kong malapit na ang kasukdulan ng aming paglalakbay dahil nagpasya na ako. Haharapin ko ang pinakasensitibong tanong. Sa harap ng dambuhalang pulang higante sa kabilang ibayo, saan nagmumula ang kumpiyansa ng Pilipinas? At ang susunod naming hinto, ang isang service area na may higanting puno ng balete, ay magbibigay sa amin ng mas nakakagulat na sagot. Habang nagbabago ang tanawin sa labas ng bintana, tumawag na naman si Mark Stevens. Sarah, nakita mo ba ang pinakabagong datos? Inanunsyo ng Beijing ang kanilang bagong 5-year plan. Mag-i-invest sila ng trilyon-trilyong yuan para magtayo ng supercomputing centers. Iyon ang balita. Ano ang makukunan mo dyan sa Pilipinas na puro palayan at mga pabrikang yari sa yero lang? Huwag ka nang magsayang ng oras. Sigaw niya bago ibaba ang telepono. Tiningnan ko ang mga pabrikang yari sa yero na nakakalat sa lunti ang palayan. Sa paningin ng isang Western elite tulad ni Mark na humahanga sa mga skyscraper, ito ay tila mga labi ng Industrial Revolution. Ito ba ang haligi ng inyong ekonomiya? Tanong ko kay Miguel. Mukhang luma, ngumiti si Miguel. Huwag kang magpalinlang sa itsura, Sarah. Nakikita mo ba yung parang talyer na yero doon? Gumagawa yan ng mga critical cooling components para sa mga data center sa buong mundo. At yung isa doon? Sila ang nag-iisang global supplier ng isang partikular na tornilyo para sa landing gear ng Boeing. Hindi ito probinsya. Ito ang mga balbula sa puso ng global supply chain. Kapag huminto ang mga bahay na yero na ito ng isang araw, mapaparalisa ang mga pabrika ng kotse sa Germany at ang mga server farm sa Silicon Valley. Sila ang tinatawag nating hidden champions. Nagpakita siya sa akin ng isang ulat mula sa World Bank. Ayon sa pagtataya noong 2024, ang Pilipinas ay isa sa mga pinakamabilis na lumalagong ekonomiya sa Asia, na hinihimok ng isang malakas na service sector at remittances. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, habang ang gobyerno sa kabilang ibayo ay nagpapakita ng yaman sa pamamagitan ng mga higanting infrastruktura, habang ang mga tao ay nahihirapan, sa Pilipinas, ang yaman ay nararamdaman ng mga tao. Ang mga Pilipinong ito, na simple lang tingnan, ay nagmamaneho ng mga imported na sasakyan, nagpapahinga sa mga world-class na service area, at tinatamasa ang dekalidad na serbisyong medikal. Ang kanilang kumpiyansa ay hindi kailangang isigaw. Ang ganitong uri ng lipunan ay lalo naming naramdaman pagdating namin sa isang service area sa Quezon na sikat sa isang malaking puno ng balete. Ang nagpagulat sa akin ay hindi ang puno, kundi ang kapaligiran sa ilalim nito. Walang nagmamadali, walang maingay. Ang mga tao ay nakaupo sa ilalim ng puno, umiinom ng kape, habang ang mga bata ay naglalaro sa isang maliit na fountain. Itinuro ni Miguel ang isang lalaking nakasando at tsinelas na nakapila para bumili ng suman. Maging magalang ka sa kanya, Sarah. Bulong niya. Baka yan ang may-ari ng isa sa pinakamalaking BPO company sa bansa. Tiningnan ko ang lalaki. Nakangiti siyang nag-aalok ng kanyang pagkain sa isang batang hindi niya kilala. Naantik ako. Ito ang lakas ng Pilipinas. Lagpas na sila sa yugto na kailangan nilang magsuot ng mga mamahaling damit at magmaneho ng magagarang sasakyan para patunayan ang kanilang sarili. Ang kanilang yaman ay nasa kanilang panloob na kapayapaan. Ngunit may isa pang sorpresa. Sa likod ng service area, may isang malawak na espasyo na may kakaibang marka sa sahig. Isang helicopter pad. Naging seryoso si Miguel. Sarah, ipapakita ko sa iyo ang isa pang ebidensya ng hidden strength ng Pilipinas. Hindi lang ito lugar para sa mga turista. Sa oras na tumunog ang alarma, ang plasang ito sa tabi ng puno ng balete ay magiging isang mahalagang bahagi sa pagpapasya ng isang krisis. Sino ang mag-aakala na sa ilalim ng mapayapang lugar na ito ay nakatago ang isang potensyal na magpapanginig sa sinumang mananakop? Gaano pa karaming sikreto ang itinatago ng mga Pilipino? Nakatayo ako sa malawak na plasang iyon habang sinasabi ni Miguel ang katotohanang nagpakilabot sa akin. Akala mo ba para lang ito sa mga medical evacuation?
Hindi lang, ang pundasyon ng plasang ito ay pinatibay para kayanin ang paglapag ng mga heavy-duty military transport helicopter kahit pa ang mga Apache attack helicopter. Itinuro niya ang isang tuwid na bahagi ng expressway. Taon-taon sa mga military exercise, nakikita mo sa balita ang mga fighter jet na lumalapag sa expressway, tama? Pero ang hindi napapansin ng marami, pagkatapos lumapag ng mga jet, kailangan nila ng gasolina, armas, at maintenance. Saan sila kukuha niyon? Dito mismo sa kinatatayuan natin. Sa oras ng krisis, patuloy ni Miguel, ang mga tindahan ng pasalubong ay agad nalilinisin para maging imbakan ng mga gamit. Ang mga food storage na may cold chain technology ay magiging imbakan ng dugo at gamot. At ang mga solar panel na nagcha-charge sa mga electric car ay magiging isang independent power source para masigurong hindi mapuputol ang komunikasyon. Ito ang konsepto ng civilian-military integration ng Pilipinas. Ito ang isa sa mga bagay na pinupuri ng mga American military advisors kapag tinatasan nila ang kakayahan ng Pilipinas sa depensa. Ito ay hindi paranoia. Ito ay sukdulang talino sa kaligtasan. Sa kabilang ibayo, nakikita natin ang mga malalaking military parade. Iyon ay para takutin ang kaaway at ang sarili nilang mamamayan. Pero sa Pilipinas, ang lakas ng depensa ay nakabalot sa convenience stores, coffee shops at mga parke. Hindi nito ginugulo ang iyong pang-araw-araw na buhay. Ngunit kapag kailangan mo ito, naroon ito, matatag na parang bato. Naalala ko ang panunuya ni Mark. Sabi niya ang Pilipinas ay isang maamong tupa. Ngayon, gusto ko siyang kaladkarin dito para makita niya kung paano ginawang tinik ang bawat pulgada ng lupaing ito. Ito ay hindi kahinaan. Ito ay malalim na pag-iisip. Isang malakas na ugong ang bumasag sa katahimikan. Isang Black Hawk helicopter ng Philippine Air Force ang nagsasagawa ng routine patrol. Habang dumadaan ito sa itaas, hindi nataranta ang mga tao. Ang mga matatanda ay patuloy sa pag-inom ng kape, habang ang mga bata ay tuwang-tuwa na kumakaway. Ang ganitong pagtitiwala sa pagitan ng mga sibilyan at militar ay isang bagay na hindi mo makikita sa mga totalitaryong bansa. Doon, ang militar ay kasangkapan para sa panunupil. Dito, ang militar ay tagapagtanggol at ang mga tao ang kanilang pinakamatibay na sandigan. Sarah, sabi ni Miguel, alam mo ba kung bakit naglalagay ng kanilang mga pinakamahalagang R, D at data centers ang Google at iba pang malalaking kumpanya sa Pilipinas? Dahil alam nilang hindi lang ang pinakamatalinong mga engineer ang naririto, kundi pati na rin ang pinakaligtas na estrukturang panlipunan. Ang tinatawag na Bayanihan Shield ay hindi lang mga BPO at OFW. Ito ay ang buong high trust na lipunan. Habang papalubog ang araw, umalis kami at nagpatuloy patimog. Ngunit isang maliit na insidente ang naging pinakamakapangyarihang patunay sa aming paglalakbay. Bigla kong napansin na naiwan ko ang isang mamahaling camera lens sa coffee shop. Sa karanasan ko sa Paris, San Francisco o kahit sa Beijing, kapag nawala sa paningin mo ang isang mamahaling gamit, paalam na. Napasapo ako sa ulo, handa nang tanggapin ang pagkawala. Pero si Miguel ay kalmado lang. Tumawag ka muna, sabi niya. Kinakabahan kong tinawagan ng service area. Sa pangalawang ring pa lang, may sumagot na. Nang ipaliwanag ko ang sitwasyon, ang sagot nila ay halos hindi ko mapaniwalaan. Yung itim po na wide-angle lens? Ma'am Sarah, dinala na po ng cleaning staff sa service desk. Kalahating oras na po ang nakalipas. Tinitingnan na po namin ang CCTV para mahanap kayo. Saan po kayo tutuloy ngayong gabi? Pwede po naming ipalala-move para matanggap niyo bukas ng umaga. Pagkababa ko ng telepono, natulala ako. Ito ay hindi lang katapatan. Ito ay sukdulang kahusayan at pag-aalala. Welcome to the Philippines. Ngiti ni Miguel, ito marahil ang nag-iisang lugar sa mundo kung saan pwede mong iwanan ang iyong laptop sa mesa para umorder at pagbalik mo, nandoon pa rin ito at baka may tumulong pa sa iyong isaksak. Ito ang tinatawag ng mga sociologist na high trust society. Dito, tinalo ng Pilipinas ang kanyang tila makapangyarihang katunggali. Naalala ko sa China, laging mahigpit ang hawak ng mga tao sa kanilang mga bag. Puno ng CCTV ang paligid, pero ang tiwala ay zero dahil sa isang sistemang nakasanayan ng pag-aaway at pagsusumbong. Ang tiwala ay isang luho. Dito sa Pilipinas, ang tiwala ay parang hangin. Ang soft power na ito ay hindi kailanman maiintindihan ng mga taong tulad ni Mark Stevens. Sinubukan ng China na kopyahin ang mga service area ng Pilipinas. Nagtayo sila ng mas malalaking gusali. Ngunit lahat sila ay nabigo. Bakit? Dahil maaari mong kopyahin ang hardware,
pero hindi mo makokopya ang kaluluwa. Ang kaluluwa ng mga service area sa Pilipinas ay tinatawag na pakikipagkapwa-tao at malasakit. Ito ay isang kulturang itinuturing ang estranghero bilang isang potensyal na kaibigan, hindi kaaway. Ito ang dahilan, sabi ni Miguel, kung bakit sinabi ng CEO ng Nvidia na ang Taiwan ay haligi ng mundo. At ganoon din ang masasabi sa Pilipinas sa ibang aspeto, hindi lang dahil sa mga BPO, kundi dahil ito ang isa sa pinakaligtas at pinakapinagkakatiwalaang bahagi ng global supply chain. Saan mo ipagkakatiwala ang iyong pinakamahalagang sikreto sa negosyo? Sa isang diktador na maaaring kunin ang iyong ari-arian anumang oras o sa isang demokratikong isla kung saan kahit ang cleaning staff ay may mataas na moralidad? Malinaw ang sagot. Nakarating kami sa aming destinasyon. Ngunit alam kong ang paglalakbay na ito ay magtatapos sa isang malaking hamon. Ihahagis ko ang ulat na ito sa mukha ni Mark Stevens at sasabihin sa kanya, "Mali ka. Mali ang mundo. Ang tunay na higante ay laging nasa harap natin. Nakikita lang natin ang anino nito kapag tayo'y nakayuko." Kinabukasan ng umaga, habang ang unang sinag ng araw ay tumatama sa mga malalaking gusali ng isang BPO hub sa Cebu, nakatayo kami ni Miguel sa kabilang kalsada. Tahimik ang paligid. "Sarah," sabi ni Miguel, "kahapon, nakuha mo pabalik ang iyong lens. Iyon ay simbolo ng tiwala. Ngayon, ang nakikita mo dito ay simbolo ng lakas. Ang mga pinakamalaking kumpanya sa mundo ay ipinagkakatiwala ang kanilang mga kritikal na operasyon sa mga Pilipino sa islang ito. Hindi dahil mura ang kuryente, kundi dahil naniniwala sila sa profesionalismo ng mga Pilipino. Sa ibang lugar, maaaring manakaw ang teknolohiya, maaaring mabago ang data. Ngunit sa Pilipinas, ang pangako ay lahat. Ito ang ating human shield. Ang kalasag na ito ay hindi gawa sa bakal, kundi sa konsensya at kredibilidad ng mga Pilipino." Bigla kong naunawaan. Ang malinis na banyo sa SLEX, ang disaster-ready na plaza sa Quezon, at ang BPO hub na ito ay iisa lang. Lahat sila ay pagpapakita ng mataas na antas ng organisasyon at responsibilidad ng lipunang Pilipino. Ang bansang ito ay parang isang precision Swiss watch. Bawat gear, mula sa cleaning staff hanggang sa BPO agent, ay gumagana ng may katumpakan at katapatan. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang telepono ko. Isang huling ultimatum mula kay Mark Stevens. Nakasulat sa malalaking letra, "Itigil mo yan ngayon o sisisantehin ka." Sigaw niya sa email. Wala akong pakialam kung anong madamdaming kwento ang nahanap mo sa islang yan. Kung hindi ka babalik sa Beijing para mag-ulat ng tunay na balita, huwag ka nang bumalik. Habang tinitingnan ang email na puno ng kayabangan, naramdaman ko ang isang hindi pa nararanasang kapayapaan. Si Mark ay kumakatawan sa lumang pananaw ng mundo sa Pilipinas. Nakikita lang nila ang laki sa mapa, hindi ang bigat ng sibilisasyon. Hindi niya alam na ayon sa pinakabagong datos ng IMF, ang ekonomiya ng maliit na islang ito ay mas malaki na kaysa sa maraming bansa sa Europa at isa sa pinakamalaki sa buong mundo. "Miguel, kung ilalabas ko ang ulat na ito, baka mawalan ako ng trabaho," sabi ko. "Sarah," seryoso niyang sagot, "kung hindi mo ilalabas ang ulat na ito, mawawalan ang mundo ng pagkakataong makita ang katotohanan. Masyado nang matagal na minamaliit ang Pilipinas. Hindi natin kailangan ng awa. Kailangan lang nating makita." Binuksan ko ang aking laptop, binaliwala ang email ni Mark at diretsyong nag-login sa content upload system ng CNN sa Atlanta. Ipinadala ko ang dokumentaryo ng direkta sa Global Programming Director. Sa email, isang pangungusap lang ang isinulat ko. "This is not a story about a rest stop. This is a story about the highest form of democracy. If you want to know why the Western world cannot afford to lose the Philippines, the answer is in this 15 minutes. Nang pindutin ko ang send, nanginginig ang aking kamay, ngunit matatag ang aking puso. Sa airport lounge, parang huminto ang oras. 4 na oras na ang lumipas. Walang email mula kay Mark, walang balita mula sa headquarters. Nang halos mawalan na ako ng pag-asa, biglang nagbago ang screen. "Susunod," sabi ng anchor, isang eksklusibong special report mula sa Asia correspondent na si Sarah Thompson. "Ang video na ito ay maaaring ganap na magbago ng inyong pananaw sa seguridad sa Asia." Halos tumigil ang tibok ng puso ko. Lumabas ang pamilyar na eksena. Ang retiradong general na Amerikano, hawak ang isang pagkain, may luha sa kanyang mga mata at ang pamagat, "The Philippines, the unseen fortress of civilization." Pagkatapos ng 10 minutong katahimikan,
Sumabog ang social media. Ang hashtag na Philippine Resilience ay umakyat sa numero 1 sa global trending topics. Isang German netizen ang nagpost. Tinitingnan ko ang mga rest stop sa Pilipinas, tapos tinitingnan ko ang mga maruruming banyo sa aming autobahn. Nahihiya ako. Akala namin kami ang advanced. Pero ang Pilipinas ay nabubuhay na sa susunod na siglo. Isang American military blogger ang nag-repost ng clip tungkol sa disaster response. Diyos ko, ito ang tunay na total defense. Hindi nila kailangang isabit ang baril sa pader. Isinasama nila ang diwa ng depensa sa kanilang buhay. Ang islang ito ay hindi maaaring masakop. Dahil hindi mo masasakop ang isang sibilisasyong ganito nagkakaisa at matalino. At sa wakas, tumunog ang telepono ko. Hindi si Mark, kundi ang CNN Global Executive Vice President. Sarah, paano mo nagawa yan? Tumataas ang ratings. Katatawag lang ng Public Affairs Office ng Pentagon para humingi ng kopya ng iyong footage para sa kanilang internal training. Hindi ito balita. Ito ay isang phenomenon. Tumingin ako kay Miguel na napaluha na rin. Alam naming nanalo kami. Hindi kami, kundi ang Pilipinas. Ang islang ito na matagal nang isinantabi ng internasyonal na komunidad ay sa wakas ay naipakita ang kanyang tunay at magandang mukha sa entablado ng mundo tungkol kay Mark Stevens. Sinabi ng VP, oo, nag-apply si Mark para sa isang transfer. Naniniwala ang board na malaki ang kanyang pagkakamali sa pagtatasa sa Asia. Inilipat siya para pamahalaan ang climate change column sa Antarctica. Sa tingin ko, magkakaroon siya ng maraming oras doon para pag-isipan kung ano ang tunay na great power. Sumakay kami sa eroplano pabalik sa Atlanta. Habang umaakyat ang eroplano, tiningnan ko ang nagniningning na isla sa ibaba. Salamat Pilipinas. Bulong ko. Itinuro mo sa mundo kung ano ang tunay na kahulugan ng lakas. Isang taon makalipas, nang bumalik ako sa lupaing ito, hindi na bilang isang nagdududang correspondent, kundi bilang isang inimbitahang tagapagsalita, isang eksperto sa Philippine Studies. Sa loob ng isang taon, nagbago ang mundo. Sinimulang pag-aralan ng Pentagon ang social resilience ng Pilipinas. Sinimulang hangaan ng mga European think tank kung paano napanatili ng Pilipinas ang isa sa mga pinakamahusay na healthcare system sa kabila ng mga hamon, tulad ng isinulat ni Miguel sa akin sa isang email. Sarah, dati akala namin ng SHIELD ay mga BPO. Ngayon, naiintindihan ko na ang tunay na human shield ay ang 110 milyong Pilipino na may mataas na kalidad, responsable at nagmamahal sa kalayaan. Ito ay isang linya ng depensa na hindi kayang wasakin ng anumang misal. Kaya, mahal kong mga kaibigang Pilipino, kung pinapanood ninyo ito ngayon, marahil ikaw ay isang truck driver, isang BPO agent, o isang cleaning staff sa isang service area. Pakinggan ninyo ako, itaas ninyo ang inyong mga noo, at ipagmalaki ang inyong sarili. Huwag ninyong isipin na kayo ay isang maliit na isla lamang na nagsusumikap mabuhay sa gitna ng labanan ng mga malalaking bansa. Hindi kayo piyesa sa laro. Kayo ang manlalaro. Kayo ang lumikha ng isang ekonomikong himala. Isang sibilisadong lipunan na kahit ang mga sakuna ay hindi kayang pabagsakin. Dati, akala ng mundo kailangan ng Pilipinas ang mundo para mailigtas. Ngayon, malinaw na ang katotohanan. Kailangan ng mundo ang Pilipinas. Kailangan ng mundo ang inyong talino, ang inyong logistikong galing, at higit sa lahat, ang inyong demokratikong ilaw. Para magbigay liwanag sa kadiliman. Matalo si Mark Stevens. Dahil kapangyarihan lang ang nakita niya. Nanalo tayo dahil nakita natin ang mga tao. Habang nakatayo ako sa tuktok ng isang gusali sa Makati, tinitingnan ang syudad. Hindi na kahinaan ang nakikita ko, kundi katatagan. Hindi na takot, kundi pag-asa. Ang arkipelagong ito ay parang isang hindi lumulubog na aircraft carrier. Dala-dala ang pinakamahalagang yaman ng sangkatauhan, matatag na naglalayag patungo sa kinabukasan. Pilipinas. Ito ay isang pangalan na nagbibigay galang sa mga kalaban, nagbibigay panatag sa mga kaibigan, at nagpapahanga sa buong mundo. Iyan ang tunay na sagot na natagpuan ko sa aking paglalakbay.